Jelly de Belen nagbigay ng reaksyon at komento patungkol sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Hindi na bago sa industriya ng showbiz ang hiwalayan, kasado man o hindi, matagal man ang relasyon o hindi, nagkakabalikan rin. Bagkus, hindi lahat na naghihiwalay, nagkakabalikan. Katulad na lang ng ilan sa mga artista at singers na nagtagal ang pagsasama, nauwi rin ito sa hiwalayan. May iba naman na nauwi rin sa kasalan. Isa na rito si Jelly de Belen, may mga pinagdaanan din ito noon o naghiwalay sila ni Ariel Rivera. Subalit nagkakabalikan rin. Ang kanilang pagsasama ay isang halimbawa ng katibayan sa isa't isa. Nakapanayam si Jelly de Belen ng Pip.ph ng Mediacom ng si Manoy ang ninong ko sa Limbaga 77 noong Febrero 29, 2024. Ang huling proyekto ni Jelly ay ang Too Good to Be True ng Kapamilya Channel noong 2022. Bida rito sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na tulad ng alam ng lahat ay hiwalay na matapos ang 11 taong relasyon. Dahil dito, hininga ng reaksyon si Jelly patungkol sa hiwalayan ng Katniel. Narito ang naging reaksyon ni Jelly de Belen. Oo nga, it's unfortunate pero tingin ko parang lahat naman tayo sa buhay. Di ba parang we all go through heartbreaks and changes. And maybe ito yung time para sa kanila. Mga bata pa yung mga yan. Kung nauukol, bubukol, malay mo. Pero kung hindi, maybe it's time for them to do other things and discover themselves. Feeling ko, more than anything sa kanila, parang baka iyon ang pinaka-importante. Tinanong rin ng Pep kung kanino di umano mas close si Jelly, kay Catherine o kay Daniel. Anya, well both. Maybe because syempre kaibigan ko si Carla Estrada na ina ni Daniel. Pero syempre, si Kath bibigyan ko yan sa Too Good to Be True. So mas madalas ko nakakasama si Kath. Syempre pag girl, di ba mas open? Pero si DJ iyan ay parang pamangkin ko na rin iyan. So ano yan? Dagdag pa dito, tinanong si Jelly ng Pep.ph kung kanino siya kampe o nakikisimpatya. Sagot naman nito, wala, none at all. Tinanong din noong nagtitaping sila ng Too Good to Be True kung wala bang naikwento sa kanya si Catherine patungkol dito. Sagot ni Jelly, wala naman. At dahil dito, isa sina Jelly at Mr. niyang si Ariel Rivera ang pinakamatibay at matatag na relasyon sa showbiz. Kaya hiningan siya ng komento kung ano ang maaaring ibahagi ni Jelly sa mas nakakabatang showbiz couples para magtagal rin ang pagsasama. Anya, siguro talagang pagmahal mo ang isang tao, kapag nahihirapan ka masyado at sumama ugali mo, baka mamaya it's time to move on. But pinaka-importante talaga yung kumpleto ka na sa sarili mo. Huwag mong iasa sa kanya yung kaligayahan mo. Kailangan maligaya ka on your own. You love yourself. You are happy to be yourself and happy with yourself. Iyon ang importante bago ka pwedeng talagang may makasama na mag-work. Sa madaling salita, ang sinabi ni Jelly, mahalin mo muna ang sarili bago ang iba. Kaya naman para sa mga nagmamahal ng Katniel, posible kaya o may pag-asa pa kayang magkakabalikan ang dalawa? Gaya ng nangyari kay Jelly at Ariel? Kaibigan, anong masasabi mo dito? Ano man ang iyong opinyon o komento, welcome kayo dito. Maraming salamat po. By the way mga kaibigan, mag-shoutout na naman po tayo sa mga latest or newest comment ng aming minamahal na viewers. Malakas ang shoutout po kina Leticia Medina, Romel Berangel, Zinaida Yapsangko, Makeup Mode at Digosman Turk. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagbibisita at pag-effort na rin na magkomento. Pasalamatan din po namin kayong lahat naming minamahal na viewers. Nag-comment man po kayo o hindi, na-appreciate po namin ang inyong pagbibisita. Taos-puso po naming pinapasalamatan ang inyong ibinahaging oras upang mabisita ang aming munting channel. Saan man po kayo naroroon, mag-ingat po kayo lagi. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. God bless us po at maraming salamat.